umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo at awitan natin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang Jesus at the Center. The center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be and always be you, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be in Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. It will always be you, Jesus. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all.
Patuloy po tayong mag-awitan ng papuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang sa presensya mo. Ako'y narito ngayon, naghihintay. Ang isang presensya mo'y muling maranasan. Ako'y narito ngayon, nananabik, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw mga sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako'y narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw mga sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw ka nga sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Patuloy po tayong mag-awitan. Awitin po natin ang Trading My Stock. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oppressed but not crushed, persecuted and abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. His choice cannot be my strength. Though the sorrow has for the night, His joy comes in
huling awitin po. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sakit tugon, kailan ba'y di pababayaan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan mo. Di magbabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yong lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Papuri ko'y ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y ay tanging sa'yo, sa'yo
Walang maiiwan ni isang bato sa ibabaw ng bato. Mag-ingat na walang magliligaw sa iyo. Tayo pong lahat ay tumayo sa awit ng ating pagpupuri. Purihin siya na Diyos at Hari ng sangsinuko. Kaluluwa ko magpuri sa iyong manunubos. Ang Diyos natin ay luwalhating lubos. Awitan siyang may pag-ibig. Purihin siya na may-ari ng sanglilikha. Sa ngalan niya lahat tayo ay may kaligtasan. Bawat tao, bawat kanyang nilalang ay pinagpalang tunay. Puri sa Diyos na siyang tanging Panginoon natin. Patnubay niya't habag ay laging sumasa atin. Kung aalin, kung tayo'y naninimdim, pag-ibig niya'y walang aliw. Puri sa Diyos, siya ay lagi nating walhatiin. Sa bawat sandali, ang Diyos ay ating purihin. Pagluwalhati, ating ulit-ulitin. Ang Diyos ay laging purihin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, sa umaga pong ito, muli po nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng isang magandang umaga at kaming muli na iyong mga anak ay sama-samang naririto sa iyong banal na templo. Salamat Ama ng marami sa patuloy na nagdaang sanglinggo, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ang iginawad mo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon ng marami sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat Panginoon sa mga biyayang patuloy na ibinubuhos mo sa amin. Sa umagang ito Panginoon, muli nga po, patuloy nga Amang ikaw ang maghari sa bawat isa sa amin. Patuloy nga tulungan mo kami sa aming pananambahan, kami patuloy na nakafocus sa iyo lamang upang patuloy naming madama ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan na patuloy na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay patuloy na makapanambahan ng naayon sa iyong kalooban. Patuloy nga naming ipinagkakatiwala ang oras na ito ng aming mga kapatid na wala pa rito, nawa Panginoon, patuloy na kung anuman ang kanilang mga ginagawa, kung nasaan man sila, Panginoon. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang manguna at maghari sa kanilang mga buhay upang sa mga susunod na ganitong pagkakataon, kami sama-sama, Panginoong, patuloy na nagsasama-samang nagpapasalamat, nagpupuri at naglilingkod sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang pinagkakatiwalaan namin ng lahat ng ito. Ito, Panginoon, ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Panalangin ng bayan bilang tanglaw. Ang aming mga
O Diyos, habang kami ay naghahanap ng higit sa buhay kaysa sa kasiyahan sa pamilya, mga kaibigan at mga ari-arian, kami ay nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga pagpapala. Gayunpaman, sa aming mga kaluluwa, kami ay naghangad na maging isang pagpapala sa iba para sa iyo. Amen. My Lord, kumbaya, kumbaya, my Lord, kumbaya, kumbaya, my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na si Hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Berhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kautulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing, sa katlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto, upang hukuman ang mga nagabuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapaturan sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang ama'y papurihan, at ang anak at ang diwang banal, mag-aari walang hanggan, nauna at ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon na tayo ay muling magsama-sama sa umagang ito. Higit po ang kagalakan ko sapagkat sa umagang ito ay sa kalagitnaan po natin ay may mga kasama tayo from Camarines Sur. Alam niyo po, naniniwala ba kayo sa sa angel? Noon po dinideclare ko na ito. Sa gitna po natin nariyan po yung dalawang bata na nasubaybayan ko kung paanong iningatan ng Panginoon ang dalawang batang ito. Ito po yung kambal. Pakita nga natin kay Raymond. Si Nat saka si Dandan. Yan. Tayo ka, Nat. Yan. Yan. Yan po ay kambal na ipinanganak na napakarami pong karamdaman. Sabay-sabay kami nila Ate Mirna at Raymond na iniiyak sa Panginoon na palakasin ang kambal na yan. Hindi po magkapareho ang katawan at itsura nila, pero sila po pareho ay pinagtagumpay ng Panginoon at ngayon malalaki na. Kaya tuwan-tuwa po ako, nung makita ko sa Facebook, nandito sila sa Daet. Talaga sabi ko, sana magkita kami sa church. Kasi po, kung nasubaybayan namin kung paanong kumilos ang Panginoon sa buhay ng magkapatid na yan at sa pamilya ng kapatid na Raymond. Nila Ate Mirna, nang nasa Naga pa kami, hindi kami napagod manalangin. Yung bigla na lang itatakbo sa ospital kasi ang isa dyan may butas ang puso. Pero
ngayon, ang liliksi na nila, ang lalakas. Nakita ko pong sila'y mahihina, ng mga baby pa, pero purihin po ang Panginoon sapagkat binisita tayo ng anghel sa umagang ito. Noon pa po, dinideclare kong anghel po itong dalawang ito. At gayon din ay nagpapasalamat po ako na sa umagang ito ay may mga kasama na tayong mga bata, bagaman yung IATF protocol ay sa 16 pa, kaya paalala po, patuloy po nating pinaalahanan ang mga magulang na ingatan po natin yung ating mga anak, pagsutin po natin ang face mask, although medyo maluwag at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na natatanaw na po natin ang tagumpay ng mga frontliners laban sa pandemyang ito, pero wag po tayong magpakampante. Nariyan pa rin po ang mga karamdaman. Yan. Gayun din po sa umagang ito ay nais po nating batiin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang kapatid po na si Ate Jan Villarosa at ang kapatid na Georgina Isabel Manalo ay nag-birth ngayon. Ito pong si Ate Jan ay bunso po ito. Ay pang-ilan si ito po yung kapatid nila, di ba? Nasa US, At alam niyo po siya ay madalas na nasa ating online. Kaya binabati po natin si Ate Jen, Siya ay nakikipanambahan lagi sa atin sa online. Ang kapatid na Georgina Isabel Manalo ay ngayon din po. Ang kapatid na Dion David sa 15. Yan. Ang kapatid na Henelita Aliboso ay si Ate Jenny. Sa 16. Henelita pala ang pangalan na Ate Jenny. At ang kapatid na Devon Badjao ay sa 20. Sa 18. At si Ate Opel sa 20. Yan. Wala rin pong nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary sa linggong ito. At palakpakan po natin ang Panginoon. Pinagkatiwalaan po tayo ng 19,140 last Sunday at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa mga bahagi po natin sa ministeryo. Nakatala rin po riyan ang ating mga ipapanalangin sa panalangin at ang mga katuwang natin sa darating na linggo. Mga kapatid, sa pahayag po, sa darating pong linggo ay third Sunday. Meron po tayong Thanksgiving Sunday. November na po, kaya Thanksgiving month. Kaya ito pa ay gagawin natin sa Sunday. Nagkataon naman na pinayagan na yung mga pamilya na magpunta ng church. Kaya it's a celebration for next Sunday. Yun po ang theme ng ating Thanksgiving, yung magsama-sama muli ang mga nanay, tatay at mga anak sa loob ng simbahan. Which is napakahabang panahon na hindi natin nagawa. Almost 2 years na yung mga bata, yung mga anak natin ay naiiwan sa bahay paglinggo. Pero sa Sunday po ay magdiwang tayo at magpasalamat na tayo po ay malalakas at meron na muling pagkakataon na magsama-sama sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Gayun din ay pahayag pa rin po, kahapon po nag-start na yung ating confirmation class, kaya inaanyayahan po yung mga anak natin na 11 to 17 sa kabataan na mag-start po ng 3 p.m. dito pag Saturday. Kahapon po nag-start na kami. Then may mga adult pong sasabay para sa kanilang membership class. Ina-expect ko po ito na by January ay magkakaroon po tayo ng Sunday for them. Magpo-profess sila ng faith. Papipiliin natin sila kung gusto nilang mag-renew ng kanilang faith. Kung gusto nilang bautismohan uli, maranasan ng bautismo at maging bahagi ng iglesia. Yun po yung paraan natin para sila maging professing member ng United Methodist Church. Sige, yan. Nung nakaraan pong Monday, nagpapasalamat pa ako dun sa mga nag-commit na umattend sa lay servant ministry. So bukas ng gabi, ituloy po yung ating LSM. Kaya yung mga nag-attend, sana madagdagan pa.
mga kapatid, ano po, initiative natin yon ng St. Luke, pero nag-join po yung 6 na local churches. St. Luke, Gumaos, Good Shepherd, Living Word, Alanao, at yung Libmanan, yung Grace United Methodist Church dun sa ating ginagawang LSM. Kaya maganda po ay mas maraming makatin sa atin para maunawaan natin yung lay servant ministry. Kaya Monday po yan ng 7:30 to 9. Meron pa? Ate Camille? Sige po. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po is second Sunday. Every second and fourth Sunday po, ang mga kabataan ay nagkakaroon ng fundraising. Ito po yung favorite nating lahat. And mukha namang na-miss natin dahil matagal tayong walang fundraising ang mga kabataan. Then, ulitin ko po yung mechanics. Kung ano po yung mabunot namin dito, mga dress code po ito, mga kulay ng damit, kung ano yung suot nyo. Kung ano po yung mabunot dito, kung ano po yung mabunot dito is, sorry po. Ako ano po yung dress code na mabunot dito is kung sino po yung may nais magbigay ng kaunting tulong para sa amin. Ito po ay isang malaking bagay para sa aming future na activities. Ayan po, papabunot po natin si Kuya Wari. Random po ito. Ayan, Kuya Wari, ano po yung nabunot mo? Ayan, lahat po ng naka-t-shirt. Kung sino po yung may nais magbigay ng kaunting tulong para sa amin, para sa aming mga future activities, ayan po, ibigay niya lang po sa mga kabataan. Marami pong salamat. Yeah. Lahat ng mga naka-t-shirt? Okay. Sige po, kung gusto niyo po mag-share, ay lapit po kayo sa mga kabataan. At pinagpipray din po natin na yung ating mga kabataan ay muli magpatuloy yung kanilang kasiglahan sa kanilang pagtitipon, sa kanilang pagpapaunlad bilang mga mananampalataya. Kaya isupport po natin sa prayer itong ating mga kabataan. Unti-unti na po silang nagbabalikan sa church, kaya natutuwa rin po ako. Kaya isupport po natin. Ang dami po nating mga kabataan na sana ay patuloy nating makasama sa paggawain. Kaya sa Saturday ay attend po kayo. Yung iba po, review. Pwede mag-review ng confirmation. Kaya then mag-practice na ng PAW. Yung ating pong Thanksgiving Sunday po pala, based sa ating mga ginagawa na before, meron po itong Thanksgiving offering. Ayan. Makukuha nyo po yung sobre sa Sunday. Then, kung meron po kayong harvest Thanksgiving offering, ibig sabihin, mga produkto, ihahatid po natin sa church. Kung yung sa panahon po ng ating processional, ay ihahatid po yung mga produktong dala-dala sa harapan. Kaya, yun po yung paghahandaan natin para sa Sunday. Then, magkakaroon po tayo ng agape lunch. Agape lunch kasi magsuserve po tayo ng lugaw with egg. In a simple lunch fellowship, ipagpasalamat po natin yung blessing natin sa Lord. Kaya sa Sunday po natin gagawin iyon. Meron pa po bang nais isama sa panalangin? Mga hindi po nabanggit na kung wala na po ay sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Sama-sama po tayong mag-claim ng tagumpay niya sa buhay natin at nagpapasimula ng muli na tayo ay makita-kita. Sa kabila nito, i-claim natin ang pag-iingat na tayo ay hindi magkasakit sa gitna ng ganitong karanasan. Tayo po ay manalangin.
Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Tunay na ikaw ay dakila, kamangha-mangha ang iyong mga ginagawa. Sa bawat buhay na meron kami sa umagang ito, Panginoon, sama-sama po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa bawat araw na aming inihakbang, sa bawat araw na kami ay nagtagumpay, sa bawat araw na natagpuan namin ang iyong katapatan sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan. Salamat po sa pagpapatuloy ng buhay na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng katiyakan na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po, Panginoon, na may mga bata sa church. Ang kanilang mga ngiti, kanilang mga laro, salamat po, Panginoon, na muli sila ay makakita ng pamayanang magbibigay sa kanila ng pag-asa mula sa karanasan ng maraming linggo na sila ay naiiwan sa bahay. Salamat po, Panginoon, sa mga magulang. Salamat sa nanay at tatay na patuloy ang pagpupursigi sa buhay na ito. Patuloy ang paggampan. Patuloy ang pagkilos. Salamat po sa mga kabataan, silang mga may gulang na hindi napapagod magpahayag ng paglilingkod sa maraming kaparaanan. Salamat po, Panginoon, sa paghahanap buhay. Sa bawat araw na aming tinahak, sa bawat araw na aming ginampanan, Panginoon, nawa nakita niyo ang puso namin na punong-puno ng pag-asa sapagkat ikaw ang aming kasama. Salamat po, Panginoon, sa pagkain sa aming hapagkainan. Na patuloy naming idinadalangin na ito ay magbigay sa amin ng kalakasan upang kami ay patuloy na makagawa ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa pamayanan na aming kinabibilangan. Na sa kabila na mayroon pa ring pandemya, Panginoon, nararanasan na namin na muli binigyan kami ng pagkakataong magsama-sama. Dumadalangin po ako, Panginoon, ng paglukob ng pag-iingat. Dumadalangin ako, Panginoon, na ang bawat isa ay ingatan mo at proteksyonan mo, O dakilang Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang isang pamayanan na handang tumanggap ng biyaya, ng inspirasyon, ng pangungusap. Narito ang iyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito. Tangan nila ang bawat pasasalamat, tangan nila ang bawat pagpuri at pagkilala sa iyong kapangyarihan. Kung kaya dinggin mo, Panginoon, ang bawat samo, ang bawat naisin. May mga kapatid po kami na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Salamat po sa bagong taon na kanilang tatanggapin. Nawa, Panginoon, patuloy silang magpatotoo kung gaano ka katapat sa kanila. Gayon din, Panginoon, patuloy kaming sumasamo sa aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Batid niyo po, Panginoon, kung sino sila, Panginoon. Dalangin ko na maranasan nila ang kagalingan at kalakasan. Ngayon din, Panginoon, may mga kapatid kami na malalayo sa amin. Hindi man namin makasama sa araw ng pagsamba. Dumadalangin kami, Panginoon, na iingatan mo po sila. Higit silang mga nasa ibang bansa. Madama nila ang pagkalinga sa umagang ito. Madama nila ang pag-ibig na mula sa iyo.
Gayun din, Panginoon, ang iglesyang ito, salamat po na patuloy mong pinagpapala. Salamat sa umagang ito, Panginoon, na muli buhay ang aming patotoo sapagkat nakita namin si Tantan at si Jordan, Panginoon, na ikaw ang nagturo sa amin at tunay na magtiwala sa iyo. Sa buhay ng dalawang batang ito, Panginoon, pinaalaala mo sa amin na ang pagtitiwala at pagsampalataya sa iyo ang higit upang kami ay pagpalain. Kung kaya, dalangin po namin na makita mo ang puso namin na may pananabik sa umagang ito sapagkat kami tapat sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming bayan, ang bayan ng Daet, maging silang mga katabing bayan. Nasa panahon po kami, Panginoon, kung saan kailangan namin pumili ng mga leaders. O dakilang Diyos, kayo po ang magturo sa amin. Kayo po ang aming mapaglingkuran sa bawat mga taong nangangako. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sila ay makita ang iyong wangis ay sumakanila. At silang mga naghahangad ng makasariling interes, Panginoon. Dalangin namin na huwag pahintulutan, Panginoon. Bagkus silang mga nagtatapat sa iyo. Silang mga totoo sa iyo, Panginoon, ang siyang mamuno sa amin. Kapayapaan sa aming pamayanan, katarungan sa marami ang nais namin, Panginoon. At sa umagang ito, makita mo na kami ay binabago, nababago at nagpapabago, Panginoon. Tanggapin po namin ang biyaya sa umagang ito. Kayo po ang aming mapaglingkuran. At ang lahat ng ito na aming dalangin ay papuri sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Nasa dako po tayo ng paghahandog para sa pagawain ng iglesia. Ang pagbasa po sa ating aralin ay matatagpuan sa unang Samuel, chapter 1, verse 4 hanggang 20, at sa Hebreo, chapter 10, verse 11 to 25. At ganito po ang sinasabi. Si Elkana at ang kanyang pamilya. Sa Ramaitan, Sopem, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana.
Si anak ni Jeroham at apo ni Eliho na mula sa sambahayan ni Toho at mula sa angka ni Sof na Efrateo. Dalawang asawa ni Elkana, sina Ana at Penena. May mga anak si Penena, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Shiloh upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Tuwing naghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penena at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi ipinahintulit ni Yahweh na ito'y magkaanak, si Ana ay palaging kinukutya ni Penena dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penena taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Nanalangin si Ana. Minsan matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung papakinggan niyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Yahweh na siya'y lasing, kaya't lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yang paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Ilipat po tayo sa Hebreo. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganong mga handog, wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop
mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya ay dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumalapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at tinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Hatiin ang salita, gaya ng hatiin sa katipan. Salita mo'y aming kailangan, nais ng tamo'y inialing buhay. Pagbasa po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 13, mga talatang 1 hanggang 8. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, napakalalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling iyan? Walang batong magkapatong na matitira diyan, magigiba lahat iyan." Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga Olibo, sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong ni Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito'y malapit ng maganap?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman. Maraming darating at gagamitin ang aking pangalan. Sila ay magpapanggap na sila nga ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako
at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kakarinig po tayo ng awit na dadalhin sa atin ng koro. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa mensaheng dadalahin sa atin ni Pastor. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay narito. Bukas po ang aming puso at isipan, mangusap po kayo at tanggapin po namin ang biyaya upang magpatuloy kami na may kahandaan sa buhay na ito. Ikubli niyo po ang iyong lingkod, bakos kayo ang aming marinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang isa sa pinaghahandaan ng mga mananampalataya ay ang pagdating nung panahon na maranasan natin ang mga sinyales, mga karanasan na magsasabing malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Handa na po ba kayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen.
Meron pa bang nag-aalinlangan? Ano nga ba yung larawan o maaaring karanasan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon? Alam niyo po, isa sa pinaka mabisang paraan ng pag-alam kung kailan darating ay yung mga naunang propesiya ng mga sinaunang mananampalataya, mga propeta, mga tagasunod ni Kristo. Yung propesiya po ay isang mahalagang kaparaanan ng banal na kasulatan para ipahayag sa atin kung ano ang maaaring mangyari sa darating. Ang usapin po ng pagiging propeta, sila yung mga binigyan ng gift na makita yung maaaring mangyari. Ito ay isang kakayahan o tungkulin ng mga propeta. Naunawaan nila yung mga himala at yung mga maaaring mangyari sa darating. Subalit sa aklat ng Marcos, Kabanatang 13, ay mayroon ng pauna na pasabi sa atin ang Panginoon Kristo. Ang sabi niya, nakikita mo ba ang naglalakiang gusaling iyan? Walang batong magkapatong na matitira diyan, magigiba lahat iyan. Parang nakakatakot pakinggan yung sinabi ng ating Panginoon. Magigiba kaya itong ating church? Paano kaya yung hotel ni Ate Belen? Magigiba kaya yon? Yung magagandang bahay na ipinatayo ninyo, magigiba kaya yon? Yun nga ba ang kapahulugan ng talatang ito? O baka naman ang nais nang ipakita sa atin ng ating Panginoon ay makita yung ating buhay na may pagtsatsaga at sakripisyo na maging tapat tayo kay Kristo. Ang binabanggit po dito mga gusali, kung naalala nyo last Sunday, ikinuwento ko o ibinahagi ko yung larawan ng sinagoga. Sabi ko may 4 na layer yung sinagoga, di ba? Yung dakong kabanal-banalan, sa gitna at may mataas na pader. Ang sunod na layer doon ay yung dako ng mga lingkod, ng mga Levita, Iskriba at Pariseo. Doon naman sila. Pangatlong layer, yung mga ordinaryong tao, at yung pang-4 na layer, yung outcast people. Sa ordinaryong mga tao, meron pang hati. Iba ang lugar ng babae at iba ang lugar ng lalaki. Sa ganong larawan, makikita natin na merong hindi pantay na pagturing sa pananampalataya. Sa ganong larawan ng sinagoga, makikita natin na merong inhustisya. May hindi wasto sa ganong larawan. At sa pagkakataong ito, makikita natin na nais ng ating Panginoon na madama ng bawat isa na pinahalagahan siya, pinahalagahan ka ni Kristo, sapagkat sabi ng aklat ng Hebro, minsan lang siyang naghandog. Ang bawat isa sa atin ay nangaligtas na. Ibig sabihin, walang itinangi. Walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda, walang mahirap, walang mayaman sa harapan ng Panginoon sapagkat ang kanyang paghahandog ng kanyang sarili ay para sa lahat. Ang dahilan ng kanyang paghahandog ay ang upang matapos ang pagkakasala ng sangkatauhan. Kung kaya hanggang sa panahong ito, nararanasan natin ang tindi ng mga sakripisyo at kahirapan. Walang exempted para sabihin ako lang o ikaw lang ang maliligtas. O ikaw lang ang maghihirap, ako hindi maghihirap. Sapagkat hanggang ngayon, nararanasan natin ang sakripisyo at kahirapan. Naalala ko po yung sermon ni Bishop Leo Soriano noon. Mas mahirap daw po yung maging mayaman. Kasi daw, sabi niya, ang imbis magpatayo ng bahay, ang uunahin niya, magpatayo ng bakod.
Di ba? Kailangan i-protect mo muna yung papatay yung bahay, di ba? Oh, matataas ang bakod. Alam niyo po yung bakod, pag sinemento mo yan, pinataasan mo yan, sinabi mo sa community mo na hindi ko kayo kailangan at wala akong pakialam sa inyo. Yun po yung larawan ng mataas na bakod na hanggang sa ngayon, nararanasan natin na maraming mga tao, maging mananampalataya at hindi mananampalataya, ay nawawala ng concern sa bawat isa. Bahagi po ito ng paghihirap. Kung patuloy nating nararanasan ang mga sakripisyo at ito ay mangyayari ngayon at sa darating, sabi diyan, anong hirap? Katulad po ng babaeng manganganak. Yung the birth pains, sa Greek word, udin. Nanganak na po yung anak ng kapatid na Royline nung last week. At may mga anak pa. Ilan po ang mga mayaf natin na buntis ngayon. Pero pag tinanong natin itong mga nanay, ano po ang pakiramdam ng nanganganak? Hindi may paliwanag ang tindi ng sakit kapag nanganganak. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano ang nararanasan natin ngayon, meron pang mas matinding sakit na mararanasan sa darating. At ito yung larawan ng sakripisyong kaharapin natin sa kabila na meron na tayong kaligtasan sapagkat minsan ang nagandog ang ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, pinakita rin ng Panginoon ang sapi ng pagguho. Ang pagguho ay nangangahulugan ng paggiba, paglansag at pagsira. Ito ay nagdudulot ng maraming pagbabago na naisin natin, ayaw natin na maranasan. Gustuin man natin o hindi natin gustuin, mararanasan ng bawat isa sa atin ang maraming pagbabago. May pinakita po ang Panginoon sa kanyang mga sinabi. Maglalabasan ang mga bulaang tao na magsasabi na sila ay si Kristo. Meron na po ba kayong narinig na nagsabing siya ang modern Jesus Christ? Kaya kung minsan po yung cable TV, dapat babantayan din po natin yung mga anak nating nanonood sa cable. Napakarami na nilang mga tele-evangelist that they claim that they are the modern Jesus Christ. Nakakarinig na rin tayo ng mga digmaan. Ang latest po yung Ethiopia, na nasa level 4 na yata yung civil war at kailangan na pauwiin yung mga Pilipino. Nung nakaraang buwan po, ang Camarines Sur, ilang beses linindol. At tiyak po na tayo ay magkakaisa na bunga ng pandemya ay ang matinding kahirapan. Magkakaisa tayo at maniniwala tayo na itong pandemyang ito ay nagbunga ng matinding kahirapan. Ang lahat ng mga binanggit ko ay ipinahayag din ng Panginoon Kristo na mararanasan ng tao. Kung ito ay mararanasan ng mga tao, tayong mga mananampalataya, tayong mga naligtas na, ang tanong, nasaan si Kristo? Bakit niya hayaan na mangyari ito? Kayo po ba nagtanong na kayo ng ganyang katanungan? Panginoon, tapat naman ako, bakit ko naman ito nararanasan? Same question. Nasaan ba ang ating Panginoon sa gitna ng karanasan ito? Lahat natin inaasam na masagot ang katanungang ito. Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari ito? Bakit pinarurusahan tayo ng Diyos? Sabi ng isang kapatid na nung wala pang pandemya, talaga naman pag praise the Lord, may tindang pagluha at emosyon, paiyak-iyak pa. Nung magta-pandemya, sabi niya, Pastor, bakit naman pinayagan ng Diyos na mangyari ito? So sabi ko, kapatid, nasaan yung pananampalataya mo?
Yun ang mga tanong natin pag naranasan natin ang mga sakripisyo at paghihirap. Nasaan si Kristo? But my friend, my brother and sister, remember that God will act kung kailangan niyang kumilos. If God needs to act. Akala natin kung minsan ang Diyos ay walang ginagawa. Naalala niyo po yung kanta ni Gary Valenciano? Natutulog ba ang Diyos? So, sa pagkakataong ito, sa gitna ng mga karanasan na meron tayo na una nang sinabi sa atin, nariyan ang Panginoon. Kailangan lang nating makita at maunawaan that God will act and save us. Same as what He did sa gitna ng bagyo na yung mga alagad niya ay nalulunod. The same ng ginawa niya sa bayan ng Hebrew. Yung mga Hebreo na sila'y tinutugis ni Paraon, pareho nung ginawa niya sa tatlong magkakaibigan. Na sila ay hindi nasunog nang sila itinapon sa pugon. Pero ewan ko po kung hanggang ngayon ang pagtingin ninyo, that God, i-rescue niya lang yung mga righteous. Naniniwala po ba kayo ron? Na righteous lang i-rescue ng Lord? Definitely hindi. It is not. No. Dahil God doesn't always rescue the righteous because we misunderstand how God acts. God acts through us. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, sa iyong pag-commit sa Lord, kikilos siya. Ikaw na nangako ng paglilingkod, ikaw na nagtatapat kay Kristo, ikaw ang ginagamit ng Panginoon para ang iyong kapatid ay huwag makaranas ng grabe, sobrang sakripisyo. Love your neighbor. Mahalin mo ang iyong kapwa sapagkat when we care, God cares. Amen? When we love, God's love. And when we feel joy, contentment, di ba ang Lord din kontento sa atin na nagagawa natin yung para sa Kanya? Pag nararanasan natin ang presensya ng Diyos at kumikilos tayo ayon sa Kanyang kalooban, siya mismo ay gumagawa rin para sa atin. Kaya mga kapatid, kailanman, God never fell asleep. Hindi siya natutulog. Hindi siya natutulog sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman natitigil sa pagtitimon ng ating buhay. Ang Diyos ay hindi nawawala ng malasakit sa bawat isa sa atin. At ang kapangyarihan niya ay inalay niya para sa iyo at para sa akin. Mga kapatid, sa umagang ito, makita dapat natin ang katatagan at katapatan natin kay Kristo, anuman ang ating mga maranasan. Ito man ay sinyales ng kanyang pagbabalik. Dapat makita natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. At tiyak tayo na ang Panginoon ay narito sapagkat siya ang ating Diyos. Kung tayo po'y natatakot, when we are scared, God is with us. When we are alone, God is with us. Humarap man tayo sa matinding kagutuman, kahirapan, kasama natin si Kristo. Marahil pareho yung aming testimony ni Kuya Puloy. Humarap man tayo sa bingid ng kamatayan. Nariyan siya. Nariyan si Kristo. Pangako niya ay iingatan ka at sasamahan ka. Nais lang ng ating Panginoon, gibain mo
yung mga bagay na hahadlang sa buhay mo para makaugnay kay Kristo. Yung mga walls na magbibigay sa iyo ng dahilan para hindi mamuhay bilang anak ng Diyos, gibain mo ito. Kung hindi ka nananalangin, subukan mong manalangin. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, subukan mong magbasa ng Biblia, then you will grow, grow, grow. Hindi po naging hadlang ang pandemyang ito para tayo ay lumago. Bagkus nakita sana natin na ang pandemyang ito ay ginamit ng kaaway para tayo ay takutin, hadlangan. Subalit sa kabila nito, dahil sa iyong katapatan, sa iyong katatagan, higit kang naging mapalad sa harapan ng Panginoon sapagkat sinamahan tayo ni Kristo sa paglakbay at sa pagharap sa pandemyang ito. Mga kapatid, kay Kristo, sa gitna man ng karanasan ito, huwag tayong mangamba sapagkat katuwang natin si Kristo sa pagharap sa mga karanasang ito. Dumating man ang isang mga masakit na karanasan, kasing sakit ng manganganak na ina, ngayon pa lang nakita na natin nang dapat matatag tayo, tapat tayo kay Kristo sapagkat siya ang mag-iingat at sasama sa atin. Hindi po kinakatakutan, hindi kinatatakutan ang signs and wonders, bagkus pinaghahandaan. Handa na po ba tayong harapin ang ating Panginoon Kristo? Parang kukunti na lang ang nag-i-amen. Handa na po ba kayong harapin ang Panginoon Kristo? Amen. Sapagkat alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sa pagtatapos mga kapatid, sa ating paghayo, tatagan natin ang ating mga sarili. Mamuhay tayong kasama si Kristo. Kumilos tayo ayon sa kanyang kalooban. At tiyak ako, anuman ang mga kabigatan, anuman ang mga suliranin, kasama mo si Kristo, sapagkat si Kristo ay higit sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatawagan po natin ang mga tagalikom. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Hinang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Espiritu. Amen. Tunay kang tapat, O Diyos, sa aming buhay. Sa bawat araw ng pagpapagal, narito, Panginoon, ang mga biyaya, handog, ang aming mga ikapu, ibinabalik namin na may kagalakan, sapagkat tunay na Ikaw ang nagbibigay nito sa amin. Dalangin po namin, Panginoon,
na maging pagpapala rin kami sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong inaanyayahan ang mga sinumang may nais idulog, tayo po ay lumuhod sa ating harapan. Matamis na dalangin, yaon ang iyong gagawin nang upang ikaw ay lingin ng Ama na maawain. Huwag ka na nga patutukso sa mga daya ng ilog. Kaluluwa'y ialay mo sa kamay ni Jesucristo. Ang banal na Nanging dalisay sa langit pinakikinggan ng Diyos sa katotohanan, biyaya'y ibinibigay. Kung naranasan mo na ikay pinagpala ng Panginoon at nais mo na magpasalamat na ikaw ay patuloy na gabayan, ingatan ng ating Panginoon. Kung may dalangin, kung ikaw man ay may mga karamdaman, ilapit mo sa Panginoon. Sama-sama tayong magpasalamat, sama-sama tayong magtalaga ng ating mga buhay. Naligtas ako sa sakit. Opo Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami ay dumalangin. Salamat po na kami ay sama-sama lalapit sa iyo, magpapatotoo, kikilalanin ang iyong kadakilaan. Salamat po Panginoon sapagkat may panahon, may pagkakataon kaming makipag-ugnayan sa iyo, makipagkwentuhan at makipag-usap. Salamat po Panginoon sa iyong patuloy na pagtugon sa bawat dalangin meron kami. Narito ang iyong mga anak. Salamat sapagkat patuloy mong pinagpapala, Panginoon. Narito rin ang iyong mga anak, meron silang may mga naisin. Dinggin mo po sila, Panginoon. Yayakapin mo po sila sa panahon ng kanilang kalumbayan. Makipagdiwang ka sa panahon ng kagalakan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa bawat araw na kami ay naglalakbay. At sa pagkakataong ito, dakilang Diyos, narito po kaming lahat. Sa umagang ito, sama-sama kaming lumalapit, nagtatalaga ng aming buhay. Batid niyo po ang aming mga kalalagayan. Batid niyo po ang aming mga naisin. Batid niyo po kung ano ang aming magagawa. Kung kaya, Panginoon, narito po ang aming mga buhay. Gamitin niyo po kami sa maraming pagkakataon. Ang bawat salita sa aming bibig ay maging kapahayagan ng iyong katotohanan. Makita at maabot namin silang mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa iyo. At ang buhay namin ay maging isang buhay na patutuo. Kung kaya, narito ang iyong mga anak, nagtatalaga ng kanilang mga buhay. Suguin mo po, Panginoon. Gamitin niyo po kami sa aming pagpapatuloy at paghayo, makamta namin ang pag-asa at pag-ibig na mula sa iyo. Sa dakilang pangalan na Jesus. Amen. O Ama ko,
Mga kapatid, sa ating paghayo, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Buhay si Kristo at patuloy tayong sasamahan, yayakapin, iingatan ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen.